At ito po'y tinanggap namin at bibigay namin ang salin ni VP Sara. Kami po ay may subpoena na rin na binibigay sa House. At sa linggong ito, pag hindi namin nakuha yung mga salin na una namin hiningi, ay sususpindihin ko po siya. Yan ang babala ni Ombudsman Boying Rimulya kay House Secretary General Cheloy Garafil kung hindi ilalabas ng Kamara ang mga hinihingi niyang dokumento. Ito ay ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga kongresistang kanilang iniimbestigahan. Kabilang dito ang mga congressmen na sangkot sa mga anomalya sa flood control. Trabaho naman ng ombudsman yan at maganda tinitingnan nila yung mga salin. Medyo ang akin lang kasi meron tayong impeachment na pinagdadaanan ngayon. Questionable naman ang timing ng silent request para kay dating Congressman Mike Defensor. Kasalukuyang dinidinig ng House Committee on Justice ang hirit na impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Ito na ang ikalawang tangka sa Kamara para ipa-impeach ang bise matapos ideklarang unconstitutional noong 2025 ang unang reklamo. Kailangan naman ang hindi bababa sa 106 na kongresista mula sa mahigit 300 congressman para maaprubahan ang impeachment case sa Kamara. Sa Senado, kailangan hindi bababa sa 16 na boto mula sa 24 ng mga senador para sa conviction. Sa cloud ng kapangyarihan ng ombudsman na imbestigahan ang mga senador at kongresista na sila naman ding nagpapasya sa usapin ng impeachment. Hindi ko sinasabing si Boying, si ombudsman, pero baka naman may mga ilang tao sa gobyerno na gamitin ito para i-weaponize, na gamitin ito para takutin yung mga kongresista na pagka kayo hindi bumoto ay kakasuhan namin kayo. Nauna nang binanggit ni Navotas Representative Toby Tiangco na inalok umano ng funding allocations ang mga kongresista kapalit ng suporta sa first impeachment ng VP. Ginamit raw dito ang unprogram appropriations sa national budget, bagay na itinanggi naman ng Malacanang. Baka siguro yung budget medyo hirap sila ngayon dahil nga may mga krisis tayong kinakaharap. Wala silang pambigay sa mga kongresista katulad ng mga nangyari ng mga nakaraang araw. Wala ng mga maleta na ubos na. Baka ito na yung gamitin na takutan na. Pinayuhan naman ni Defensor ang mga kongresista na pag-isipang mabuti kung susuporta o hindi sa impeachment. Bilang nagsilbi ng 9 na taon sa Arroyo Cabinet, iginit ni Defensor na bilog ang mundo, lalo na sa politika. Sa ating mga miyembro ng Kongreso, tingnan po nila na mabuti yan. Hindi permanente ang sitwasyon natin. Magbabago po ito. Darating ang panahon, magkakaroon ng paghusgahan tao. No? At pagkamupo pa si VP Inday Sara, di ba? Kaya dapat ang maging desisyon ng mga kongresista ay huwag sila magpatakot. Ang desisyon ng kongresista kung ano yung dapat at kung ano ikakabuti ng ating bansa. Yeah, may subpoena nga ang House Kongreso at ito po'y tinanggap namin at bibigay namin ang salin ni VP Sara. Kami po ay may subpoena rin na binibigay sa House tungkol po sa salin ng isa sa mga empleyado ng Congress, ngunit ayaw po tanggapin ng Congress ang subpoena na aming pinapadala, ayaw tanggapin ng security. At ito, public notice lang po. Susunod na gawin po sa amin to ng Kongreso, I will cite the Secretary General in contempt. At hindi ko may papayag na baliwalain nila ang Office of the Ombudsman. At ang sampinang yon ay nauukol kay Safronio Gabunada, isa sa mga House employees. Ang rango niya yata ay Deputy Secretary General. At ito po ay tungkol sa mga plunder cases din na aming hinahanda sa mga congressman na kinauukulan. Flood control related. At tataka kayo, hanggang ngayon wala pa rin ang mga salin ng Kongreso. At ito, fair warning na naman sa Secretary General na hindi po kami papayag. At sa linggong ito, pag hindi namin nakuha yung mga salin na una namin hiningi, ay sususpindihin ko po siya mula sa posisyon. Magkasubukan na po ang ating legal system kung ito po ang kinakailangan. Pero saan po ba yung House kung sila tumangkin at merong official na? Wala sa akin, wala hong dahilan dyan. Kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Ngunit hindi kami pumapayag sa kahit ano pang dahilan sapagkat sa subpoena ng Ombudsman ay subpoena po ng batas.
SALN niya mismo. Ano sa po? Siya po yung aming inimbestigahan din dito sa Office of the Ombudsman. So sir, itong nirereklamo niyo po parang hindi po nire-recognize yung concerning Sofronio Gabonata. Yes, hindi. Pero ang Secretary General kasi matagal nang umiiwas na ibigay sa amin ang nire-request namin mga SALN. At ito po ay magkakaroon tayo ng medyo problema sapagkat ito po yung tungkulin nila sumunod sa kautusan ng Ombudsman. Tungkulin po nila yan. Kaya ngayon, ang sasabihin ko na sa publiko, lahat po ng congressman hinihingi po namin ang SALN ng 10 taon at kung gaano katagal man sila sa Kongreso. At lahat po ng Secretary General at nakaraan mula sa 10 taon na hanggang sa mga Deputy Secretary Generals, hinihingi rin po namin ang kanilang mga SALN. Bibigyan pa namin sa pina sila bukas at sana huwag silang magkakamaling huminti sapagkat hindi po kami papayag na hindi sila mag-comply sa aming kautusan. Meron na ho. At nag-usap pa kami ng Secretary General ng 1 linggo, 2 linggo na nakararaan. Kaya kami nagtataka kung bakit hindi sila nagko-comply sa aming pinag-usapan. Dahil po sa nangyari, Ombudsman, haharap ba kayo sa impeachment proceedings? How may... Na magko-comply kami. Basta katungkulan namin, tungkulin namin, magko-comply kami. Ang hinihingi namin sa kanila, yung kanilang tungkulin sa taong bayan na bigyan sa amin ng impormasyon ay kanilang ibigay. Sir, yung sabihin na po kasi is asking you to come in person reporting to submit the SALN to the Vice President. Yung custodian ng SALN na magdadala. Hindi ako pursuer. Hindi naman ako may hawak dyan, kundi yung officer na may hawak mismo ang magdadala pagkat siya po ay may personal knowledge tungkol sa bagay-bagay na kanilang hinihingi. So, may naisip pa kayo reason kung bakit ayaw yung provide ng ibang lawmakers yung SALN nila? Hindi ko naintindihan kasi ang batas ay batas. Dapat sumunod sila. Huwag na sasabihin separate branch of government. Kung sila ay kahit speaker pa o kahit ano pang rango, pag may sabina po, sumusunod po tayo. Kung sa korte po tayo, sinapina, susunod po tayo. Kung sa ombudsman tayo sinapina, susunod po tayo. Yan po ang nasasabi ng batas na nilikha upang bigyan ng poder ang Office of the Ombudsman. Nakalagay po kasi dito sa request na you cited they may be liable for graft and accusation. Have a confirmation. Isa yan sa aming inahandang kaso. Marami pong kaso na ngalamang lumabas na ngayong Abril at marami pong lalabas na kaso sa Mayo. At hindi lang po malversation, kundi plunder po ipa-file na namin. Plunder cases will be filed by this office against high-ranking people. Very soon enough, by the month of May. But sir, as far as the young brothers are concerned, graft and conversation that may Pwedeng plunder din, depende pa sa aming findings. Pwedeng plunder din. Because we want the Supreme Court to revisit the doctrine of plunder. Yung doctrine ng Korte Suprema sa plunder ay dapat mausisa muli sapagkat tila ginagawa nila imposible ang plunder maging krimen. Kaya ito po ay nasa sa kanila na. Ibibigay namin ang responsibilidad sa Korte Suprema upang maglahad ng tamang patakaran tungkol sa plunder. Sapagkat meron na po silang nakaraang mga ruling na hindi po sang-ayon sa aming paniniwala. So, sir, sorry po sa Supreme Court, file the motion. Hindi. Sinasabi ko lang na plunder ipa-file namin at darating sa kanila ang tanong na yan muli upang mabisita nila muli ang mga doktrina na kanilang nilabas tungkol sa plunder. Because I understand those young brothers who meron ng civil forfeiture cases against Meron din. Ang problema nga kasi, yung Secretary General, pag hindi biyasa may binigay ang SALN
ay para sinasabi nila, hindi kayo pwede mag-file ng civil forfeiture cases. They're gonna frustrate the ends of justice. I'm warning Secretary General, do not do this again. We will cite you for contempt and we will suspend you, if not remove you from office. Sir, the fact ba na may, I'm asking your comment as a lawyer, given na meron na kung civil forfeiture cases na pending against the Young Brothers, does this make them liable for plunder already? Kasi No, amounts it na doesn't follow. Doesn't follow. Doesn't follow. Necessarily. Doesn't follow. Or any criminal case. We have to look at the circumstances by which we qualify a crime to be plundered. Anyway, in the same light, no, I'd like to say that we have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Jesus Escudero. Plunder ang aming hinahandang kaso para sa kanila. On record, And as a conspiracy, with the element of conspiracy involved in the preparation of the complaint. Well, within the month of May, we're just tying up many things that have to be there for us to make a case out of it. Pero the Senate President, the former Senate President, and the former Speaker will be subjected to a case of plunder very soon. flood control case, flood control related. Flood control related in so many ways, yes. Sila yan. Pero marami pang iba kasi nga marami pang ibang mga miyembro ng dalawang bahay na maaaring tamaan din ng mga kaso ng plunder sa aming hinahanda ngayon. Ito ay involving former Senate President and Speaker. May kinalaman din ba sa violation of drafting a budget? Exactly. Is that necessary? It's actually the way that the budget was passed upon by the two houses and how many things have been implemented because of that. Budget process, sir. Budgetary process. Conspiracy. Conspiracy. Now you'll get it later on when we explain the facts. Makukuha nyo yan. Madaling maintindihan. Actually, narinig nyo na yung istorya. Narinig nyo na yung istorya mula sa mga testigo dati sa Senate. And if you think about it, there was a conspiracy to commit plunder. I think you can put everything together. Kayo mismo, you can put it together. It doesn't take a genius to do it. Maraming matadamay. Right now, ang tinitingnan natin, 24 and 25. Pero, it can go back to as far as the time of Speaker Velasco is concerned. Nung panahon ni Speaker Velasco, malamang ay babalik pa kami hanggang doon sa pag-aaral ng mga kasong dapat pagulungin laban sa mga taong gumawa ng ganitong gawain na plunder, paglilimas ng ating kabanang bayan.